Sa normal world nga, nabuo yung lupa, hirap na hirap akong makasurvive. Dito kaya sa One Sky Block Challenge, kakayanin ko kaya? Kung mapapansin nyo, lumulutang ang lahat sa kapaligiran ko at nakaapak lang ako sa iisang pirasong lupa. Kasi nga One Block Sky Block Challenge nga Bagong new episode ng Living Alone in Minecraft One Block Sky Block Series! Ano pang hinihintay natin? Malamang sisirain na yung block kasi walang mangyayari kung magtititigan lang tayo dito maghapon, di ba? So, eto yung sisirain na. Pag masinira ko, baka malaglag ako. Oops. Oh, hindi. Ay! Ay! Puro dirt ang binibigay. So, tignan natin, te. Ayun, nasa kahoy face na tayo. Tandaan nyo ha, day 1. Ay! May chest, may chest. Wow, there's a water. Ang tagal masira. Kaya natin to. Kahoy ulit. Block. Ay! Baboy! Hala, may ganun palang nahulog. Oh my gosh! Yung pagkain ko nahulog. So, dahil meron akong hawak na dirt, ay ko lang naisipan to, te. Ang lala mo, be. 80-80 mo naman. Ay! Wala na. Patay na yung piggy bank mo. So, gagawa tayo ng crafting table, di ba? Ngayon mo pa naiisipan yung mga ganyang bagay mo sa buhay. Sana kanina ko pa siya ginawa kasi nalaglag na yung chicken, yung ano ko, te, food trip ko. Okay, tuloy natin ang pagdidiging. Jungle wood. Te, ang gagawin natin, dapat dun sa ilalim nun kasi nag-i-spawn. So, paano ko i-extend to nang hindi ako mamamatay? Di ba? Diba? That's so challenging. We have a water bucketing. Pero paano hindi ako marunong ng mga ganun, te? Baka dumiretso ako. Ganyan siya, te. Tapos, kailangan kong magtanim dito. Baka dumiretso ako sa baba, te. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Hala, ate. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Paano? Kailangan kong lagyan ng dirt or ng block sa ilalim nito. Pero, okay. Let's keep calm. Ano, te? Keep calm, pero hindi mo kaya. Hindi ko kaya. Oh my gosh. Uy, may chest. Ay, obsidian, te. Ano gagawin ko, guys? What should I do? Mama. Kailangan ko lang maglagay ng block dun sa ilalim ng chest, te. Malagay ko lang talaga. Okay na. Pero paano ko yung hindi mahuhulog? Wait, kinakabahan ako. Oh my gosh. I'm going down. I'm going down. Okay, gets ko na. Alam ko na kung paano na. Kailangan sirain to kasi hindi pwede to dahil na-open siya, diba? Kasi ang talino mo. Sana, wow, another chest. Obsidian, okay. Kailangan natin ulit sirain to kasi hindi siya pwede pa din. Ayan, ano yan? Cobblestone, okay. Ngayon, bababa ulit ako. Okay, keep calm lang. Kalma ka lang, be. Kalma lang, be. Ay! Yes! Sumakses! Ang first one ay sumakses. Ngayon, meron tayo mga woods dito. Kailangan na natin ng pickaxe dahil wala na tayo ibang choice. Hindi na natin yan mababasag ng bare hands. Pwede naman kung gusto nating abuting kinabukasan. Pero, ganito na ang gagamitin ko. So, wooden pickaxe. At ang gagawin ko, te, lahat ng leftover ko na, alam mo na, mga kahoy-kahoy, ay wait, tanggalin na natin tong water pala, no? Medyo abala na yung water, eh. Tapos, expansioning natin to. Ganyan. Wow. So, ngayon, sirain natin to. Kasi kailangan ko ring lagyan dito. And dito. Ayan, pumo-perfect na tayo. Parang gumagaling na tayo. And day 1 na. Sana walang mag-spawn agad na kalaban, no? Kasi paggabi na, te, oh. Grabe, day 1 pa lang to. Gumagabi na. Please, wag kang magkaroon ng enemy. Ay, okay na to. Ooh. Okay. So, okay na siya. And then, expand pa natin konti. Sa ngayon, te, hindi muna uniform yung gagamitin natin na ano kasi wala nga eh. Mag-iinarte pa ba? Okay, basagin na natin to. At
Okay, dirt lang. Kinakabahan ako, te. Ay, may chest. Wow, wow! Pwede tayo gumawa ng unlimited na cobblestone. Pero I don't know how. How? I really don't know how. Di ako pang mga ganito, te. Oh my gosh, I keep expanding and expanding the area. Baka may lumabas na enemy, te, ha? Kailangan nating i-ready to, ah. I-ready natin to siya. Shing! Oh, sige. Lumabas ka ngayon. Okay, dahil wala na to, babasagin na natin to. Nakalimutan ko rin pala banggitin sa video mga te sa intro na ito ay 100 days survival challenge. Dapat sa loob ng 100 days ay matatapos natin ang Minecraft at matatalo natin ang Ender Dragon. Ang unang gabing ito ay matatapos lamang sa pagsisira ko ng block dahil wala naman ako ibang materials na makukuha at ine-extend ko paunti-unti ang aking area. Mahirap na, baka ma-fall ka. Pag na-fall ka, te, walang sasalo sa'yo dyan. Kung hindi, diretso meet up na kayo ni St. Peter. So, dapat ayusin natin yung area ko dito. At sa kasamaang palad, ang laman ng block na ito na lagi kong nakukuha ay chest na may lawang lava, water, dirt, puro kahoy, cobblestone, ganun lang siya. Sa mga oras na yan, naghahanda ako ng materyales para makatawid sa ibang bayan na lumulutang-lutang sa kalangitan. Hindi siya totally bayan, bahay lang din pala. Halos mapudpud na ang kamay ko sa kaka-pickaxe, sa kaka-axe ng mga lumalabas dito sa block na ito. Pero dead ma, dahil ang mahalaga, makaipon tayo ng materyales para makapunta dun sa mga bahay na lumulutang-lutang pa. Malay nyo, may surprise pala dun, hindi natin alam, ba? Diba? O, next day na, ang tagal kong mag-mine eh. Wait, timers, hindi pa man sumisikat ang araw, sa mga oras na to, naghahanda na ako ng slab na gagamitin ko para makapagawa ng bridging doon papunta sa kabilang ibayo. Ito yung lugar na pupuntahan ko na kung saan may mga bahay na lumulutang na akala mo bagay binitbit ng lobo. At sinimulan ko ng maglagay ng tulay na kung saan kaartihan pa ang gagawin ko dyan na pinagsisihan ko din pagkatapos niyan. Nagsayang lang ako ng materials baga. Anong purpose? Naglagay ako ng block sa ilalim tas ay, ang taleno. So, for taleno na yan siya, oh. Ang galing mag-build, oh. Grabe. Grabe na yan siya. Kailangan ko pala ng harang. Hindi pala yan. Siguro, te, isa na nga lang. Huwag ka na nga magtubay to. Hindi ka naman marunong magbilang, eh. Magtubay to ka pa dyan. Oo, tingnan mo. In-extend pa yon. Huwag ka lang talagang mahulog kasi iyak ka na lang dyan pag nahulog ka pa. O, wag niyo ako i-judge. Lagyan natin ng fence yung gilid kasi hindi yan safe, no? Very unsafe. Kailangan ko ng stick. Wait lang. Ano ba yung mag-stick natin? Ito na lang. And ito gamitin natin. Okay, 6 pieces. Wala, te. Baka mahulog pa rin ako dito, te. Ang gastos sa materials, day. Ang arte mo kasi, day, eh. Ang gastos mo sa materials. Mahirap ka, tandaan mo. Pero sige, magkaukaw pa tayo ng ano dito. Kahoy para makakuha tayong madaming materials kasi ang arte natin eh. Oh, mag good morning sunshine na, hindi mo pa natapos yung bridge mo, oh. Wala pa akong natapos dito. Oh, nasira na. Oh, okay. Tuloy ko na to. Oh, at least di ako mahulog, di ba? Hindi na ako mahulog-hulog sa gilid. Pag nahulog ka pa dyan, 80-80 ka na. Problema mo na yan. Di parang naubos pala yung jungle jungle plank. Ayan, oh. Wala na tayong jungle plank. So, ano nang gamitin ko? Ala, ba't jungle plank ang ginamit ko? Kalang magawa tayo ng bato para medyo matibay-tibay. Kailangan ko ng jungle planks. Day 2 to day 10, ito ang mga naging kaganapan na kung saan pinilit ko na na matuloy itong bridging ko na kulang-kulang sa materials na naging mekos-mekos na yung colors. Kasi ang bala ko talaga nung una gagawa ako ng bonggang bridge, yung maganda. Para pag dadaan-daan ako, ang maisip ko daan-daan ako dyan paulit-ulit, pabalik-balik ako dun sa bahay na yun. Kaya ginagandahan ko talaga yan dyan.
Kaya nga lang, naubos yung material, so kahit ano na lang nilagay ko, hinalo-halo ko na lang yan dyan. Sa part pala na to, hindi ko napansin yung pagka-record ko, putol pala yung video. Kasi nag-ikis yung recorder ko, tapos inolet ko siya, nakalimutan ko ng effects bagan, hindi ko na ayos. So ganyan siya, zoom in na parang nakikita nyo na yung mga naninirahang bulati dun sa dirt, oh. Pero wag kayong mag-alala kahit putol yan, wala naman akong ibang gawin dyan kung hindi mag-extend lang nung area, tapos mag-burgeoning na walang kamatayang paghukay dito sa block hanggang sa maubos yung materials. Tapos may natatanaw ako dun din na parang coal. So parang naisip ko, another block yan siya na sisirain ko, tapos iba naman yung laman yan. Kaya in-extend ko din yung ano ko papunta doon kasi pero nalilito ako kasi nga hindi tayo makapag-decide ng ayos sa buhay. Ang inuna ko pala dapat ito talaga inuna ko. So bumalik ako dito. Kasi nga ito talaga yung ginagawa natin, magbe-bridge tayo kasi punta tayo dun sa may bahay-bahay. Ay, ang gulo. Ako lang yata yung nag 100 days sa Minecraft ng magulo. Kasi indecisive ako sa buhay tapos naglaro pa ako ng 100 days na ganito that may objective to eh. Kung mapansin nyo baga, parang ang lapit ko na dun sa lumulotang na bahay no. Pero sa totoo lang habang nagbe-bridging ako, parang pakiramdam ko gumagalaw yun siya. Umuusod ng paunti-unti habang lumalapit ako sa kanya. Tapos naubusan ako dito ng kahoy, so ang gagawin ko, babalik muna ulit ako doon sa area kung saan magmamay ng block and then itutuloy ko ulit Kaya i-pass forward na natin to kasi paulit-ulit lang tong gagawin ko eh. Chicken wing Flappy Bird, hello! Hello, fried chicken! Ay! Nakakuha tayo fried chicken! Fried chicken! Fried chicken, wag ka dyan, please! Please, baka mahulog ka. Wag ka dyan, please. Wait, I need to make a fence. Wait. Okay, keep calm. Don't panic. It's organic. Ay! Be! Wag ka dyan! Wag kang magulo. Baka maging fried chicken ka agad kahit hindi mo gusto. Kulang pa yung fence. Be! Ala! Si chicken wing naman eh. Alika dito. Bumalik ka dun sa loob. Ay! Be, pasok ka dito. Pumasok ka, be. Pumasok ka! Hindi ka dyan! Baka ma-fried chicken ka dyan. Ang kulit ng chicken wing na to. Pero sige. Be, umalis ka dyan. Kinakabahan ako sa'yo pag nalaglag kasi nasabi ko na ha. Goodbye chicken talaga ako dito imbis na may fried chicken na ako. Sana po... Oh! Kala ko nalaglag na siya. Be, dito ka lang. Huwag kang lumayo dyan. Ikaw na lang ang nag-iisa kong pagkain. Ayan. Oh my gosh, pumasok siya. Pumasok ka, wala... Yes! I'm successfully trapping the chicken! Meron na tayong chicken wing, Flappy Bird. Okay, diyan ka lang. Muli na naman akong inabutan ng takip silim at hindi ko pa rin natatapos ang pagbe-bridgening. Hindi rin ako makatutulog kasi wala naman akong higaan dito. Walang wall, walang kama. So wala ako bang gagawin kung hindi magsira lang ng mga blocks at magpaabot ng kinabukasan or ng umaga. Nag-iipon ako ng super maraming kahoy kasi laging kulang yung ginagamit ko sa pagbe-bridging. OMG, we got a piggy bank again, please! Piggy bank! Huwag ka nang gumalaw masyado. Wait, I need to extend Ay, may mga creeper dun, Oh my gosh, I need to extend the island. I mean the area, the perimeter area. Kasi may piggy bank. And tatawid tayo doon, remember. Okay, 3 block. Wait, kukulong natin to si piggy bank dun sa tabi nung isa. Pero, piggy bank! Huwag kang malikot! Uy, may egg. Hindi ko makuha yung egg. Wait. Ayun. Okay. Dead ma sa zombie. So, kailangan nating i-extend sa kabila. Wait. Dumami yung zombie. Piggy bank! Piggy! Huwag kang makulit, Feggy! Feggy! Huwag kang makulit, Feggy, Wait lang. Wait, we need to extend the area. So, need natin ng wood. I mean, need ko pala ikulong si Figgy. So, gagawa muna tayo ng kulungan. Yun. Dumami na yung woods ko. Oh! Pumasok na siya, kusa! Ayan, perfect! Thank you. Thank you so much.
Lakihan ko na yan para in case na may mga papasok na animals, te. Hindi na mahirap. Kasi very good ka dyan, Figgy. Kinulong niya na si Self, te. Wala nang sabi-sabi pa. Dito lang pala, oh. Ay, wait. Ay, sorry! Sorry, hindi pa oras maging pork chop. Lalakihan ko lang yung area nyo. Ayan. Medyo nakakakalahati na ako sa pagbibridge ko dito at konti na lang maaabot ko na talaga yung bahay na lumulutang. Sana maabot ko na. Totally wala akong idea kung ano bang makukuha ko dito pero sa malayo pa lang medyo natanaw ko na parang may chest na nandun sa gitna at butas yung paligid niyan. In short, useless tong paggawa ko ng parang kaartihan na bridge kung tatlo yung materials na gamit ko kasi hindi rin naman ako magtatagal dito, te. Literal na sisilipin ko lang siya at kukunin yung item or loot. Pero, tignan nyo naman, no, talagang in-effort ko pa na i-extend ng tatluhan, te. Tapos sa huli, marirealize ko din na, ay, oo nga, ang 80-80 ko sa part na yon. Sana tinipid ko na lang yung materials at hindi ko na ginanto-ganto pa. Kasi akala ko nung una, pwede akong mag-stay dito or pwede ko siya gawing parang extra bahay. Pero ayan o, ganyan yung itsura. So, wala talaga. Ano namang makukuha natin dito? Maliban sa chest. Uy! Butas! My gosh! Buti na lang. Oh my gosh. It's all butas. Kailangan ko yung wool kasi para makatulog tayo. So may chest. Ay! Enchantment! Ooh! Mending and Infinity! Sulit ang pagpunta. O ngayon, baklasin na natin to. Kaya ko pa ng wood eh. Tsaka ng wool. Kunin natin yung wool. Try natin makakuha ng wool. Okay, eto. Try natin kung makakuha tayo. Okay, 3 lang need kong wools, te. 3 wools lang. Okay, dito tayo. Huh. Ito. Oops, 2. Isa na lang. Wait a minute. Okay, I'm so nervous. 3. Okay, perfect. I've got all the wools I needed. Yeah, okay, naka-4 pa tayo. Tiyo, bubuo tayo ng queen size bed, oh. Oh, hindi naabot yun. Naging greedy na tayo doon. Oh, queen size bed. Oh, isa pa, oh. Oh, king size bed. Ay, nalaglag. Ay! Ay! Okay, 8. Tama na yan, te. Ang dami na, be. Ilang ka bang hihiga? Isa ka lang, ah. So, oh my gosh. Okay, next, we need to go dun sa kabilang side. Pero, dun tayo, Teo. Tsaka dun. So, paano ba? Teka. Muli na naman akong inabutan, te, ng gabi at lalabas na ang mga aswang. Kaya, syempre, bago pa lumabas ang mga aswang ng tuluyan, nag-mine muna ako dito ng kahoy para meron pa ako ulit pang slab. At ipang tutuloy ko para makatawid doon sa kabilaan. Tapos inantay ko lang lumubog ng todo yung araw, te, bago tayo mag-sleeping beauty. Kinaumagahan, nakapag-desisyon na ko, nagagawa ako ng daanan, pero isang straight na lang siya, te. Wala nang mga patatlong ano pa. Kasi ang arte, bukod sa ang arte, kulang pa sa materials. Kaya ang gamit ko na lang dito, te, ay puro slabs. Tapos ayan, tig-iisang pirasong daan na lang siya, o diba? Sa gantong paraan, te, mas nakatipid ako sa kahoy. Tapos mas napadali pa yung buhay ko. O eto, nandito na agad ako sa kabilang side, o. Sa chest na to, nakakuha ako ng golden apple at bottle of enchanting. Makalipas ang ilang minuto, nakumpleto ko ng puntahan yung mga lumulutang na bahay at nakakuha ako ng mending, infinity, bottle of enchanting, golden apple, zombie spawner, at saka te, meron pang mending. O nasabi ko na yung mending? So, looting tree! Merong looting tree na enchantment. Grabe. Makalipas ang ilang minutong pagtatambay ko ulit dito, nagsimula na ako, te, gumawa ng daanan papunta doon sa kabilang block na dapat nating imamine na may coal. Feeling ko sana may dias dyan, may lapis, may redstone, lahat siguro yung mga ores nandyan. Badly needed na rin talaga, te, ng iron kasi hindi na kinakaya nung mga bato-bato na lang tayo dito eh. Kaya ayan, te, nagbe-bridging na ulit ako. Okay, try natin kung tama ang hinala ko. Wow! Halamin ako ba tayo? Meron, te. Tama ang hinala ko. So, dito. Oh my gosh! Oh my gosh! Ay! Dito yung magagandang items, te. Oh, ay. Ano yun? Okay.
Ano to? Gravel. Okay, bago tayo masyadong matuwa, umuwi muna tayo dahil kailangan na nating matulog. Uy, may Figgy Bank. Dalawa. Figgy Bank. Wait. Matulog muna tayo. Kinaumagahan, binalikan ko na tong area kung saan ako nakakapag-mine ng iron, ng coal, at sa kinamalas-malasan namang pangyayari sa buhay ko, hindi ko ina-expect na ganito. Okay, wala na tayong problem. Ah! Hala. All of my items are gone. Ate. Sobrang bonakid ko naman. Buti na lang naibitaw ko yung iron dito. Meron ako dito. Oh! Pagkatapos ko mahulog dun sa kawalante, ang ginawa ko, nag-mine ako dun diba sa block, tapos in-extension ko na tong tinutungtungan ko na lugar. Mahirap na, medyo dumadami na kami dito at ang sikip-sikip pa din ng area ko. Pero ang problem, ang bilis maubos nung dirt, kaya maghuhukay na naman ulit ako. Tapos dumadami na yung animals na meron ako, may baka na, may sheep. Sila yung kusang pumapasok dyan talaga. Pero pag nakapasok, di na makalabas yan dyan sila. And need ko na rin i-extend yung kulungan nila, kasi medyo siksikan sila dyan. And need ko ng food, alam nyo na. Pero nagtataka ako, hindi ako nababawasan dito sa game na to. Unless, pag nagkaroon ako ng parang nahit ako ng kalaban. Pero kung ganyan lang naman, totally di ako nababawasan ng hunger. Nag-mining lang ako dito, sa block. Tapos di ko in-expect, may makita akong dayas! Oh! Mayroon, Our first ever diamond! Yeah! Ayun lang, after nun, hindi na ulit ako nagkadayas pa. Ang tagal na ulit nung mga sumunod. Pero nagtuloy-tuloy lang ulit ako ng mining dyan hanggang magkinabukasan. Kinaumagahan, dito naman ako nag-mine sa area kung saan may wood, may cobblestone, tsaka may dirt. Kasi need ko ng maraming kahoy para makagawa na ako ng bahay. Ate, hindi ko expected na magkakaroon ng aso. Tignan nyo! Ayun, ay, galit siya. Sino kaaway niya? Titame ko sana, kaya lang wala akong bone. Tapos kinakagat niya pa yung sheep ko. Be! Inuunahan mo pa akong karnihin yung mga ulam ko dyan, Akin na nga yan. Ako ba yung kinakagat niya? Sa akin ba siya galit? Excuse me. Ay! Tumakas! Ang bilis tumakbo! Si The Flash ka ba? May name tag ba ako? Parang wali, no? Okay, since wala tayong name tag, wala tayong choice. Day 11 to 13, eto na yung start kung saan ako magsisimulang mag-building ng bahay kung saan ako titira. At ayan, namimili na ako ng materials na gagamitin ko at ang gagamitin ko ay acacia log tsaka yung birch tree. Kasi meron akong nakuhang sapling ng acacia at tsaka ng birch, kaya yun na lang gagamitin ko para unlimited, di ba? Form na natin to lahat into, ayan. And then isang crafting table dito para malapit. And gagawa tayo ng pang-bridge. Ang bridge natin is gawa lang sa slab para tipid sa kahoy, di ba? So, 3 ganito. 2 and 3. Konting usod lang naman. Hindi naman sobrang layo. I think okay na yung ganyan. Isa pa. Oops. Tapos yung frame ng bahay natin, ayun na yung gagawin nating acacia planks. Ayan. Paano ba yung framing? Ganito siguro, Wait, tama ba? O bridge na, or parang stair yon. Try natin ang pa-stair. Wait, pa-stair dito. Kaya ba? Oh my gosh, hindi pwede, Pabaliktad to, Okay, hindi kaya. So, sige, ano na lang. Wait nga, usod pa nga natin para sure. Kasi ang lapit, Ayan, konti pa. O, diba, ang bilis talaga tumubo ng birch. Alam mo, kalbuhin muna natin to para maging sapling na ulit siya. Oh, perfect. Ayan, tapos na agad. Ang bilis niya! Oh my gosh!
Okay, diretsuin na natin to. Tapos, ganito yung status nung... Eto na yung color niya, yung base. So, lakihan natin konti para marami tayong malalagay. Kasi dito na rin yung magiging storage ko. As in, bahay ko talaga to, te. Nagmamalaki-malaki pa ako na yan talaga yung bahay ko. Pero te, ang mangyayari, hindi naman ganun kalakihan ang magagawa ko dyan. Tapos syempre, alam niyo naman, dahil hindi naman talaga ako builder dito sa Minecraft, ay naku, sinasabi ko sa inyo, nagsayang lang ako talaga ng materials baga. Pero para bigyan kayo ng idea, ang gusto ko kasi mangyari te, two-toned sana yung magiging color ng bahay ko. Color acacia nga at saka birch. The problem is, hindi sumang-ayon sa plano kong structure yung nasa isip ko. Hindi yun yung nagawa kong blueprint sa isip ko. Iba yung nasa isip ko. Iba rin yung nagawa ko. So, mas maganda yung nasa isip ko na lang. So, sa panaginip ko na lang siya magawa. Hindi dito sa totoong Minecraft, ha? Hala, wala nating nalaglag na sapling ng orange. Oh my gosh. Okay, so dahil wala nang nalaglag na orange, ano nang gagawin? Malamang iwa-white na natin to. Wala naman ibang choice te eh. Wala na nalaglag nung acacia sapling. Ang lala naman nun te. Trial lang. Problemado na ako dyan sa buhay ko, te. Kasi di ba nagkaroon ako ng acacia sapling, tapos tinanim ko siya. Nung hinarvest ko na, wala nang nalaglag na sapling. Kaya ang nangyari, wala na akong acacia wood. So wala akong magawa. Kung hindi para birch na lang ilagay ko dito kasi ito yung pinakamadaling materials eh. Ito rin yung materials na unlimited na meron ako kasi nga tuloy-tuloy yung pagbagsak ng sapling ko. Okay. Spruce stairs. Dito natin nila. Ay, mali. Okay, mali agad. Kalang. Oops. Buti na lang. Ganito pala. Yan. Oh my gosh. Ito na naman tayo sa risky. This is a very, very risky. Tama ba yan? Ang haba pala nung... Ay! Oh my gosh, wait. Kabalaglag ako. Ang haba pala nung nagawa ko. So, kulang yung spruce planks ko! Ay! Oh my gosh. Oh my gosh! Kunti na nga lang to. Ay, ang lala. Puro mali ang nangyayari. Ay, ang lala talaga. Puro kapalpakan ang nangyayari sa buhay. What is happening? Oops, teka. O, ganito. Sige, para sa ika-design at ika-aesthetic ng bahay, wala na akong kahoy. Okay, wait. Baba muna tayo. Wala na akong wood. After ng ilang minutes, tada! Natapos ko na siya, te. Pero bakit ganun? Mukhang kalbo, mukhang ewan yung bahay na nagawa ko. Dahil nga sa kakulangan ng materyales na meron ako dito. Need ko rin lagyan ng window dito. Ayan o. Perfect. Para may sunset view ako. Perfect siya, te. Sunset view. Ang ganda. Sofa. Tapos lagyan natin ito. Para naman hindi tayo mahuhulog. Ayan. Ayan! Pwede ka na matulog. On day 14, te, wala akong masyadong ginawa kung hindi mag-mine lang dito ng blocks at makahanap ng diamonds or ng other materials na pwede ko pang magamit dito sa area ko para mas mapalawak ko pa siya. Need ko na din talaga ng isang damokal na items kasi magpapatubo na ako ng villager dun sa bahay na ginawa ko. Kasi te, bahay na lang pala yun ng villagers, hindi ko na yun bahay. Ayoko na pala nun kasi ang tsaka niya. Ayan. Tambakin natin dyan. Dito din. And, saan pa? Dito, lutuan area, library. Or yung lutuan ko, sa labas na lang. Huwag ka na magluto dito. So, itong bed, lagay ko na dito. And then, another bed. So, lalagyan ko pa ng bed sa gitna. Okay, isa pang bed sa gitna. Kulang pa ako ng wool. So, eto na. Ilalagay ko na ang villagers. Wait lang. Hello, Mr. Fletcher! Ay, tulog agad. Buti naman mga Fletcher kayo. Kasi need ko rin ng
Tamang-tama. Makakapag-exchange tayo ng mga diamonds. Okay, matulog tayo. Tigi-isa tayo ng bed dyan, ah. Huwag kayo masyado. So, mamaya, gagawa natin ng, on day Kinemberlu para mas ma-focus natin na makapagpa-exchange tayo ng bias. So, ngayon, te, papasok na ako ng nether. Silip na tayo ng nether. Pwede na siguro tayo pumasok ng nether. Okay, magre-ready lang ako. And then, papasok na ako nether. Kahit wala ng gold, wag na tayo mag-gold. Kagaya nga ng nabanggit ko, te, pupunta na ako talaga sa Netherland at kung mapapansin nyo, ayan na, gumagawa na ako ng area kung saan ko ilalagay yung obsidian or yung nether portal ko. Pero wag kayo mag-alala kasi kaya naman ginagawan ko na ng nether portal dito, sisilipin ko lang muna yung itsura or baka makapag-gather pa ako ng other items or materials dun sa nether. Pero te, pagpasok ko sa nether, surprise ang nakita ko. Ate, parang anipis naman ito. Wait, paano ba gumawa ng portal? Tama na yung height. Maiilawan na ba yan? Wait, gawa na nga tayo ng flint para matesting natin. Try nga natin ilawan yan kung maiilaw ba o mali ako. Let's try. Feeling ko mali. Bogs, mali. Ate, mali. Mali yung sizing nung ko. Portal ko. Anong ginagawa ko? Wait nga. Ano ba dapat size ng portal, te? Bakit pa square? Tangkadan pa nga natin. Wait nga. O, ayan. Ayan, te. Okay na ba to? Parang super OA na. Ayan! Perfect! Okay. Okay, wait. Na-perfect ko na siya. Bago ako tuluyang pumasok sa nether portal, talagang naghanda pa ako te ng items ko, ng sword, ng pickaxe, ng pagkain, ng mga kung ano-ano kasi te baka mamaya yung nether portal is normal siya na may mga piglins, may mga enemies. Kaya naman todo paghahanda ako. Kaya ayan, kung mapapansin nyo, ang tagal ng preparasyon ko. Let's go. I am ready to enter the nether. Naka-ready na yung looting sword ko. Bugs, let's go. Okay, hello? Hello? Oh my gosh! Oh my gosh! I wasn't expecting na ano rin siya, te. Black rin ang... Hala! Hala ka! Ate, ayun yung end portal. And also, black din pala ang atake dito, te. Oh my gosh! Oh my gosh! May lalabas kayang gas? Kinakabahan tuloy ako. Baka mag-spawn dito, ha? Ganun din pala yung nether. Kala ako literal na nether. Nagulat talaga ako, te. Di ko ina-expect na ganito yung itsura ng nether. Akala ko mag-mining ka ng block ng normal. Hindi yung one block din siya pala. Tapos yung end portal, konting kimbot na lang, maabot mo na. Pwede ko nang tapusin to before mag 100 days, oh. Pero sobrang minadali lang natin na matapos ang larong ito. Hindi masaya pag ganun ang ginawa natin, no? Ang ginawa ko din, te, unti-unti na akong bumuo ng parang daanan papunta doon sa end portal. Kahit ano na yung itsura ng block niyan, te, basta makabuo lang tayo ng daanan, okay na yan. Hindi ko na inartihan pa. Okay, try lang muna natin. Lalagyan ko lang muna pero hindi pa ako papasok. Kasi hindi pa ako ready, te. Baka doon muna tayo mag-start sa dulo. Baka ma-shoot ako, te. My gosh, I'm nervous. Okay, 1. Ba't ayaw, te? Te, may magic code. Oh, bawal ka nakaka-crouch. Okay. 3. Oops, wait. Wait lang. Ganito tayo. 4, 5, 6. Oh my gosh! I'm so scared. Okay, dito. 7, 8, 9. Oh my gosh. 9, 9, 9, 9. 10, 11, 12. Bogs! We are now retreating. We are now retreating kasi hindi pa tayo ready. Okay, babalik na muna ako ulit sa normal world. Kasi nga, ire-ready ko lang yung yung items ko, te. Para maka-diamonds na tayo. Kasi wala talaga eh. Pero kukuha pa ako, te, ng sige, mag-mine pa ako ulit dito. Kasi gagather pa ako ng maraming ender pearls. Kasi ayoko mag-power tower pagdating dun sa kabilang mundo, te. Ante!
I can't believe we summon a panda! Ang cute niya! Si Akay nagpapakit na agad siya! We need to, contain. Okay, gawa tayo ng another area niya dito. Pero wala akong bamboo, te. So, paano ko yan siya? Tignan mo, ang cute niya talaga, te, oh. Uy, Mr. Panda Bell. Panda. Pumasok ka nga dyan. Isa ka pa eh. Wala ka nang ginawa kundi ngat-ngatin. Hi, Mr. Panda! Hello! Oh my gosh, you're so cute. Hindi ko na-expect na may panda dito, te, ah. Siguro nakarating na ako sa jungle, biome. Oh my gosh! Gumagawa siya ng tricks. Ang cute! Tignan mo, wala ko ibibigay sa kanya na bamboo, te. Oh! Nagpapakit si Mr. Panda. Panda, umalis ka na dyan. Baka mahulog ka, ha? Sige, hayaan mo na nga siya dyan kaysa mahulog pa yan. Mga ilang minutes na rin ako naghuhukay dito. So far, wala ako nang kuha kakaiba. Yan lang talaga siya. Naitulak-tulak na si Mr. Panda dun sa lapagte at panay pa rin ang pagpapakyut niya. Kaya naisip ko, ito na yung time para ikulong ko na siya. Kaya kumuha na agad ako ng fence. Tapos habang nakahiga siya dyan, ayan te, tinakpan ko na ng fence yung kapaligiran niya. Mahirap na! Baka mahulog pa yan, no? Hindi ko na makakuha uli ng ganyang panda dun sa te. Dito sa day 19 to day 30, wala akong ibang ginawa te kung hindi magsira ng block na ito para makagather ulit ng isang damukal na materials dahil extend ko na yung area ko dito at ang pinaka-target ko ay makagawa ng animal farm kung saan sila maninirahan, yung sugarcane farm na automatic te na kahit iwan ko na lang, hindi ko na need i-harvest para meron akong ibang pagkakaabalahan at hindi sayang sa oras yung pag-harvesting dahil nga need ko ng maraming paper at mas papalawakin ko pa yung lugar ko. At as papagandahin ko na rin yung area kung saan ko minamay yung mga kakaibang ores dun sa kabilang side. At eto, panoorin nyo ang mga nangyari. Ito, ante, ay day 20 at ang gagawin natin, marami-rami na ako nakuhang dirt, expand natin tong area, tapos gawa natin siya ng parang mga connecting kinamber looper area. So, ito ang unahin nating i-upgrade. Ano yun? Ano yun, te? Okay, yung ulan. So, ito yung uunahin natin i-upgrade, yung part na yon para naman medyo gumanda-ganda siya, diba? So, let's craft some, ang dami kong cobblestones na pwedeng lutuin dito, test. So, isa lang muna natin dito sa area ng lutuan. Paalala lang din pala mga te, hindi accurate yung nakalagay dyan na days played na 190. Kasi pag start ko dito, talagang nasa 100 plus na yan te. 169 yata or 150 something yung start niyan. Basta hindi yan accurate. Pero ayun nga, nagluto muna ako ng mga stones na materials na gagamitin natin para doon sa pag-upgrade ng kabilang blocking area. So, nung naluto ko na te, ayan na yung naging progress natin. Iniskip ko na, pinas-forward ko na kasi ang haba at ang tagal nung pagbibuilding ko na nangyari dahil nga indecisive tayong person kung ano-ano pang pinagagagawa ko dyan bago ko na finalize kung ano yung gusto kong maging itsura niyan. Wala talaga akong target idea te. Basta ang mahalaga magkaroon yan ng bubong para kung may lumilipad-lipad diba pag gabi, kahit mag-mining ako dito, hindi ako maaano. Tas lalagyan ko rin ng mga fences sa gilid para hindi ako mahuhulog at matatakot na mahulog ako. Tara! Yan na yung naging progress niya nung day 21 na kasi kinagabihan na naman ulit yan. Nung buong maghapon, kinulang lang akong materials at nag-grind lang ako ng mining and then nag-craft ako ng lantern para naman mukhang pangmayaman yung atake ng bridging natin, di ba? Medyo nakaluwag-luwag ako sa buhay sa iron nugget kaya nakagawa tayo ng maraming lantern at saka may mga torches pa ako kaya na-craft ko yan ng ganyan. Pero kung wala, magtsatsaga tayo sa torch, di ba? Ang pangit man tignan. Kaya talagang kinraft ko to na ganyan yung itsura para magmukhang cute-cute naman. Kulang pa ako ng dyan, bakod sa gilid, so lalagyan ko pa yan. So now, natapos ko na yung parang area ko doon kung saan ako nagmamine ng mga blocks na may iron, may lapis, may redstone, and may diamonds. Ayan na siya. Ganyan lang muna siya for the meantime kasi kulang pa rin talaga ako sa materials. And it's time para i-upgrade or expand na natin tong ating animal area na kung saan konti na lang yung pieces ng mga animals ko kasi nakakalabas-labas pa talaga sila. O diba? Kita mo yun siya. Inikot-ikot na lang yung fence. So,
Dito natin sila ilalagay. Dito sa part na to, isang paganon. Pa-islant na paganon, te. Or siguro, hindi ko alam basta, te. Okay, game. I-expand na natin dyan. So, siguro, sa animal, gagamitan din natin ng stone as slab. Stone brick slab para doon sa area na paglalakaran. Gusto ko, te, nakaayos na talaga siya. Para di na tayo need mag-ulit-ulit later. And, siguro itabi ko na lang siya dito, te. What if itabi ko dito? Or, sige, gawa natin ng, magandang space yung mga animals ko. Kasi wala ko masyadong pagkain dito. Medyo nag-i-start na akong magutom-gutom. And, kailangan natin ng, okay, sige, expand ko muna. San kaya banda? After a few minutes, nakapag-decide na ako kung saan ko lagay yung animal farm ko and ayan na, sinimulan ko na siyang i-building kasi konting animal lang naman ilalagay ko dyan kaya maliit lang yung area na yan. Tchanan! Inabot ako ng kinabukasan sa pag-build ko niyan. So, ang problem na lang, walang animal na pumapasok doon sa loob. So, naisip ko, hindi ba sila nakalakad sa carpet or sa slab? Pero ewan ko, wala talagang pumupunta doon eh. Pero okay lang, at least meron na tayong area. Tapos, pag nakaipon ako maraming eggnog, ihagis ko na lang doon para may laman yun kahit papano, kahit chicken, pwede na yan. Makalipas na ulit ang ilang araw, nakaipon na ulit ako ng materials. Tapos, nag-decide na ako na gumawa naman ako ng automatic sugarcane farming. Kailangan ko naman ng sugarcane farming para makapag-exchange gift na ako doon sa mga villagers ko or may maipon na akong paper para makagawa ako ng libro kung gusto ko ng magandang enchantment. At dahil ang tagal ko na sa island na to, ilang araw naman niyang makalipas dyan, 19 to 30 days na to, kailangan may improvement tayong nagagawa sa sarili natin, which is yun nga, priority ko na yung enchantment. So, nakapag-desisyonan ko na bigyan ng work ang isang villager na to na walang inaambag dito kung hindi puro pa-cute lang. O, be. Magtrabaho ka, be. Kunin mo. Take that job and tingnan natin ano yung mga trading niya. Talaga ba? Ha? Binigyan kita ng trabaho. Ang pangit naman nung binigay mo, binibigyan pa kita ng magandang tirahan. Ano problema mo? Lumayas ka dyan. Nagigigil ako sa'yo eh. Ayusin mo ha. Ayusin mo. Umusod ka doon. Bago kita ipakilala kay sword ko. Bilisan mo. Ano ba yan, te? Ang pangit. Ano ko yan? Density 5. Ayusin mo mga desisyon mo sa buhay. Umusod ka doon. Gandahan mo. Oh my gosh. Hindi ko pa tapos yung sugarcane farming pero naggawa muna ako ng librarian ko na walang magandang binibigay sa akin na enchantment na anchachaka. Ang sarap itakin nitong isang to ah. Pero makalipas ang ilang minutong pag-try and try until we succeeding in life, ayan, magkakaroon na yan siya ng magandang enchantment which is yung Unbreaking 2 pero pwede na yun te. Ayan, perfect. Pwede na yan te, Unbreaking 2 para malagay ko sa... Buti naman may binigay ka ng maganda-gandang kapalitan sa buhay mo. O, diyan ka na. So, dito natin ilalagay to. And, tapos na ang ating sugarcane farming. Wait. Ayan, tapos na ang ating sugarcane farming. Pero parang ang baduy. Hala, tag-ulan pati. Lagi na lang nagtatag-ulan. Anong nangyayari? Ba't pag tuwing gabi? Ay, mama mo! Kailangan nating matulog. Biwag ka dyan sa labas. Talagang nagmumuni-muni ka pa. Kumukulog na lahat-lahat, oh. Wala ka dyan, be. Ako matutulog ako. Okay, kukuha pa nga ako ng stone, te. Di, parang di naman tumutubo. Tumutubo ba yan? Oh my gosh. Tutubo ba yan siya, te? I-AFK ko kaya muna dito for a couple of minutes para malaman natin. Parang di siya tumutubo, ate. Parang di siya tutubo kasi takpan na yung taas niya. Ewan ko. O sige, balikan na lang natin yan later. Siguro naman tutubo yan. Kuha lang ako ng sandstone kasi dami na itlog. Kuha tayo sandstone pa kasi, hindi na pala need. Eto, tatakpan ko lang yung gilid doon kasi parang ang pangit niya tignan eh. Tchan-tchanan! Ito na ang ating finished product para sa sugarcane farming! Sana gumana siya and antay na lang natin na may tumutobo ng mga sugarcanes dyan para makapagpa-exchange gift na tayo.
Sa mga pagkakataon naman to, ang sisimulan ko naman gawin ay yung XP or yung mob farm na ayoko naman talaga pero wala akong choice kasi pag enchanting na ako, kailangan ko talaga ng XP at sa hina nung pagkakaroon ng mga kalaban dito, hindi ako masyadong nagkakaroon ng XP kaya nga gagawa na tayo ng XP farm. Dahil nga sa limited resources lang yung meron ako, isa to sa pinakamatagal na ginawa ko at sa pinaka magastos na ginawa ko talagang naubos lahat ng bato-bato ko dito. Nung una design ko pa, gusto ko uniform pa siya na stones lang lahat yung gagamitin hanggang sa tumagal ng tumagal. Ipakita ko na lang sa inyo yung diretsong finished product kung ano na yung naging itsura niya kasi naging mekos-mekos na talaga siya dahil nga walang-wala na akong materials eh. Ito ulit. Stone bricks. Uy! Hoy! Hoy! Galit yung Enderman! Bakit? Inano ko yan? Beantayin mo ako. Kukuha ko pamalo. Wait lang. Ba't galit yan? Galit ba siya? Binakakatakot ka naman eh. Galit ka ba? Wag mo kasi ako tignan. Ikaw yung tumitingin sa akin tapos ngayon... False alarming pala kala ko galit sa akin yung Enderman kasi nakita nyo naman 'di ba? Tumatakbo siya na para bagang akala mo nahuli na sa sale or sa marathon at maubosan na siya ng ticket. Kaya kinabahan talaga ako pero hindi naman pala siya galit. Day 31 to day 40, sinasabi ko sa inyo ante, mukhang ang bilis lang ng nagiging progress ko sa video kasi syempre kinat ko na yan pero napakatagal kong ginawa tong mob farm na to, halos gusto ko nang sumuko eh. Biruin nyo inabot ako ng ilang araw para lang tapusin to kasi nga sobrang laking project nito, lagi akong ubos ng materials. Ang ginawa ko na lang na technique, tuwing umaga, bubuin ko siya at tuwing gabi, magmamine ako doon ng materials or ng mga bato para may ma-progress naman ako. Ang problema ang bilis lumipas nung isang buong araw at isang buong gabi dito kaya nagne-next day talaga agad. So medyo kinakabahan ako kasi ang dami pa nating need gawin at makalahati na yung days natin sa 100. Pero eto na yung itsura ng ating finished product para dito sa XP farming. Natatandaan ko dun sa part ng nether, walang ganyan dun. Tapos tignan nyo, merong kabayo dito oh. Oh my gosh! That's so pretty! A skeleton horsey! Ayun siya oh. Pero, wala tayong pang tame kasi nga wala tayong wheat. So, hanggang tingin na lang tayo. Be, anong ginagawa mo dito? Alam mo ba bawal ka dito? Paano ka nakakarating dito? Talagang naglibot-libot pa siya sa world ko. Sige, welcome to my world. Kaya pala ayoko talaga gumawa niyan kasi ganito mangyayari eh. Malaki-laki pa yung kailangan ko na block. So ano na lang kaya? What if kahoy? Kaya lang ang dirty kasi tignan pag nagkahoy, di ba? Meron pa akong granite, onti lang. Meron pa ako ibang stone. Etong andesite kaya. Eto na lang wala naman akong choice. Or eto rin, pwede rin tong diorite. Meron pa dito sa kabilang part ng area ko. Tignan natin. Let's check ko ano pa yung mga stones na meron ako dito. Ayun andesite talaga. Wait, i-grindstone nga natin. Tignan natin anong itsura niya. Hindi ko kasi alam kung may effect ba yun kung depende sa gagamitin mo na block. Siguro wala naman pero i-polish na natin to. Burn into ashes! O, diba? Bilis ng karma mo, be. So, babalik na ako doon. Dadalhin ko na nga rin yung iba kong mga andesite. Uy! Bakit ko... Wow! Bakit may ganyan na? What the Oh my gosh! It's not being normal. Hello? Talagang pupunta ka pa dito, ah? No! You can't kill me! Aray! Ang dami nilang troops. Ang daya! Ay! I can't fight that! Ah! Beh! Mahulog ako! Ang epal mo naman! Bakit may ganun dito? Kailangan ko ng shield. Wait, I need to make a shield. Ano? O ano? Dito tayo para mapana niya yung kapwa niya. Ayan.
Perfect. That's the perfect idea. Let's watch them die. Tama yan. Panain mo yung kakampi mo. O, diba? O, diba? Sila din ay, talagang tumatama sa akin. Sige, panain mo yung kabayo mo. Aba, shield. Sige, panain mo yan. Oh, perfect. Be, gusto ko yung kabayo eh. Tama na yan. Ikaw ang lumayas dyan. Lumayas ka dyan! Ayoko sa'yo. Yung kabayo gusto ko. Oh, pasok ka nga dito. Come on, horsey, horsey! Welcome to my world! Horsey, horsey! Te, ayaw niya ba? Ay, hala, tignan niyo yung polar bear. Nakipasok na rin dun sa loob ng mga panda bear. So, dan niya mga area ng bear. May polar bear, may panda bear. Horsey, halika na. Ayaw mo baga? Ano ba to? Ano bang enchantment nito? Uy, ayan na, papasok siya. Halika, horsey, kasya ka dyan. Hindi ba siya kasya, te? Hindi ka ba kasya? Okay, let me remove. Ay, welcome to my land! Hello, Mr. Horsey, pumasok ka na. My gosh. We need to fix this right away. Ayan. Uy, bakit lumilipad ka? Piling mo si Pegasus ka ba? Pegasus na buto-buto, ganun ba? O, siguro tanggalin ko na muna to. Oh my gosh. Ay! 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 Wait! I'm panicking right now! Wait! Ay! Oh my gosh, te! Ala! Wait. Wait! Don't fall me. Falling. Oh my god! Mama mo. Ay. Oh my gosh. Ate, ang lala naman nito, te. Ay, nako. Where's the granite? Sana wag muna maggabi. Uy, kakaumaga lang. Ano, gabi na naman. Maawa ka naman. Ayan, granite dito. Ipa-design pa rin siya. Yun nga lang, kulang na. Pero dead ma ang atake niyan. Ang hirap naman nito, ti. Okay, sa kabila naman, same process. Let's repeat the processing. Lagyan ko muna ng tulay na dirt. Ay, wait! Kailangan ko pala ng trapdoor! Diba I need some trapdoors? I don't have any trapdoors at all. Bababa na naman ako, ti. Parang pa, eh. Mga te, nandito ako ngayon sa gilid ng sugarcane farming ko at ine-extend ko to kasi maglalagay ako dito ng taniman ng puno dahil nag-decide akong makikipag-exchange gift na muna ako doon sa villager ng Fletcher. Kasi te, ang tagal ko talagang mabuild yung mob farm. Parang hindi pa rin ako tapos hanggang ngayon kasi kulang na naman ako ng blocks. Hindi talaga kaya na i-3 layer yun, te. 1 layer pa lang yan. Di ba meron yung second and third floor ganon? Pero hindi na mangyayari yon kasi nga kulang ako ng materials. Kaya ito na lang naisip ko, mag-exchange gift na ako sa Fletcher. Need ko lang naman, te, ng maganda-gandang ano, te. Ng maganda-gandang items. So, I think this is the best decision ever. Paano kaya malalaman, te, kung may nag-i-spawning? Dapat ba silipin ko, Actually, hindi pa yan ready kasi nga 'di ba meron pa ditong part na sarado. Hello, silipin ko ba? Ate, kinakabahan ako, te. Pag nataranta ako, te, malalaglag ako. Wait lang. Ilawan ko muna, te. Ilawan ko muna para sure. Ayan. Hello? Dilim. Oh my gosh. Ilawan ko muna, te. Nakabahan ako. I'm afraid. May nalalaglag ba? Bala na kayo. Kung may nalalaglag o wala, bala kayo. Basta bala kayo! Oops! Oh! Ayan, te. Ngayon, ang problem, paano ka bababa dyan, di ba? Oh my gosh, ano yun?
Okay, so problem, saan tayo dadaan ngayon pababa? Okay, dito. Dito ang babaan ko. Pero te, magpapakahulog na ay may water bucketing ako te. I'm so nervous. Di pag sablay talaga okay, usod pa onti pa. Pag sumablay talaga tong water bucket natin. Split talaga tayo dyan. Okay, let's go. Oh my gosh, di kinakabahan ako. Why am I doing this in my life? Okay, te, gaganon ko lang, te. O, ganito lang gagawin ko, te. Mabilis lang gaganunin ko. O, ganon, o. Uy, ba't walang nalalaglag na water, te? Ay, wait. What if? Sige nga. What if ibaba natin yung water? Tignan natin kung saan siya babagsak. Bugs! Effective! Hello. Finally, after 1,055 million years, natapos ko na yung XP farm ko, te. At sa ngayon, nandito naman ako sa area kung saan nagkaroon ako ng tree planting project na nag-harvesting na ako ng mga pono kasi makipag-exchange gift na ako ulit doon sa Fletcher ko. Or hindi pa ako nakapag-exchange gift, mag-exchange gift pa lang kami, so nag-harvest ako ng mga pono. Usog ka nga dun. Palabas na naman kayo eh. Okay, nasa na si Mr. Fletcher? Ah, ito siya. Okay, 32 pieces. Ilan kaya? Ilan kaya makukuha natin? 6. Oh my gosh. Pantuwa ka, be, ah. Ayusin mo, be, ah. Okay. Lumilevel up na siya. Ayan, meron pa ulit tayo another batch of sticks. Wag lang muna sana siya te. Out of stocking. May madami ka pa. Ayun! Okay, meron na tayo 16 dayas na out of stock na siya, te. It's time na bisitahin na natin ang ating farm kung gumagana ba to or hindi. Ewan ko. So, ngayon ko pa lang siya i-check, te. After ko siya ma-build ng ilang araw, tignan natin kung effective ba ito. Oh! Oh my gosh! It's actually effective! Hello? Hello, guys? Andito sila, te, oh. Medyo effective naman siya. Oh, di ba? Oh my gosh. Medyo effective naman, te. Sana may mga witches din na malaglag. Ayan, te. Ang masaya. It's actually working. Hello. Oh! Dapat pala ang priority kong lumaki yung village ko, no? Oo, yung village na lang muna. So, dito ko banda i-extend dito. Wait nga lang. Kasi gusto ko dito pa din, pero gusto ko tanggalin to. Paano? Paano ko tatanggalin yan na dapat nandyan pa din sila? Okay, teka. Excuse me nga, kuya. Kuya, excuse me nga. Bubutasin ko dito. May ano ko dito eh, tungtungan. Ay wait, wala akong daladalang ano. Uy, bakit nasa labas na kasi kayo? Mga marites ng taon eh, nasa labas na lahat eh. Para mga baliw eh. Sasaraduhan natin din kasi mga chismoso tong mga to eh. Ho, tignan mo! Tignan mo! Sumibat. Pag ikaw nahulog ka dyan, sinasabi ko na, sige, pag nahulog ka dyan, sobrang chismoso mo talaga ha. Talagang chismoso ka ng taon, be. Ako nagsasabi sa'yo, malalaglag ka. Eh, pagdugtong ko na lang. Pumasok ka dun! Anong gagawin mo dyan? Paggabi na, oh. Ayan na yung aswang. Bala ka. Extend ko lang to. Na-high blood ako na itong villager na to. Nakipag-unahan pa sa paglabas. Kala mo talaga eh. Mag-extend ka ba dito? Pag pinagawa ko sa'yo to. Baka ipagawa ko na lang sa'yo to, be. Total, chismoso ka naman eh. Day 49! So, te, ang gagawin ko, i-extend ko na nga yung villager house doon sa gilid. Pero, ang naisip ko, te, pwede na ako gumawa ng concrete powder or ng concrete. Eto, papakita ko sa inyo how. So, meron naman akong dirt.
So, yun yung una nating gagawin. Extend muna natin ng dirt, pero iiwan natin to dito just in case na ma-fall tayo, at least meron pa rin tayong items na ganyan. And then, lagay muna natin to. Tapos, kunin natin yung dirt. Etong dirts, lahat ng dirt. Madami-dami na akong naipon. Kasi 10 days akong nag-mine. Imagine nyo yon, 10 days. So, imposibleng walang madadagdag sa atin na dirt, di ba? Ayan, sobrang dami. Okay, tanggalin muna natin ang shield. Medyo nakakasagabal sa buhay. So, hindi ko sure, wait. Extend ko rin ba dito? Kasi parang pathway yan eh, di ba? So, I think hindi. So, dun tayo sa likod ulit dadaan. Wala pala akong kahit anong tools. Kamay-kamay na lang siya, be. Okay, tapos tanim natin agad kasi baka may intrimitido na namang villager eh. Tapos dito sa part na to, dito natin siya i-extend. O, ingat-ingat lang tayo kasi baka mahulog. So, ganito. Extend ko to hanggang dun ba? Ano ba? Paano ba te? I can't decide. Or extend ko na lang tong buong... dito na lang. Ayan, dito na lang. Dito sa kabila, ganun din naman eh, di ba? Sa kabila, dun din lang naka-extend. Okay. Hindi ko in-extend yun dito, pero extend ko mamaya. Pero ito te, ganyan lang yan. Kasi, sige na nga, extend pa natin na isa. Kasi lagayan ko to ng mga design test. Kunwari, gusto ko maglagay ng plantita, ganyan. Meron ditong area. Tapos ito, maluwag lang, di ba? Ganun lang siya te, for design or decor. Sige na nga, dagdagan pa natin isa pa in case. Baka may gusto pa tayong ilagay eh. Tapos ito, talagang malalayuan na natin. Kasi lalakihan ko nga yung area talaga. Tapos, ang atake ng mga villagers ko, para silang nagtitinda-tindahan. Ganon yung gusto ko, te. Tignan mo yung bubuyog, napakalayo ng nararating, oh. Kung saan-saan na nakaabot si uncle mo. Pero, te, extensioning ko lang to and then, Mama Jiki natin. In 3, 2, tada! Ayan natin, extensioning ko na. Mas malaki yung doon sa kabilang side. Okay. Pero, ayan, dandahan lang tayo. Tiba ka mahulog ako eh. Ayan o, taran! Ayan, dito natin gagawin. Isa-isa ang stall or tindahan ng bawat villagers. So, let's starting! Okay, let's bridge. Wait, parang papalitan ko pa to, no? Okay. Mamaya na natin problemahin. I-bridge muna natin. Ayan. Sobra. Wait lang. Sumobra siya. Sana walang kalaban sa likod ko. Uy, kailangan ko to. Wait, kunin natin tong mga naglalakad na lama. Para sa ano, te? Where's my sword? Kunin natin yung mga naglalakad na lama para sa... As usual, para sa leather. Be, dito ka nga. Dito ka nga. Baka mahulog ka dyan eh. Ala na. Ala, inatak no. Hala, papansin ka, be. Kung nahulog yung leather niyan, anong gagawin mo? Ooh, isang piraso lang tuloy. Nakikisali kasi yung bear eh. Ikaw kasi, lumalayo-layo ka pa eh. Okay, nakakuha na tayo. Ayan, tapos dito yung base. Ganyan. Palitan ko muna yun ng dirt. Dapat dirt din yun. Teka lang. Gusto ko maganda-ganda naman dito. Ayan! Ay! Natatakot ako. Baka mahulog ako sa gilid. Lala. Tapos patungan natin dito ng ganyan. Ayan! Ay! Ang pretty na! Tapos, lagyan ko siguro ng door dyan, no? Double door. Okay, wait. So, dito ba? Dito na lang. Ayan, te! Ang perfect ng bridge. Day 50, nag-start na akong mag-build ng tindahan para sa mga villagers ko na kung saan ito ang magiging stall nila at dyan na rin sila titira. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo te yung whole process kung paano ko gagawin kasi te, pabago-bago ako ng desisyon sa gagamitin kong materials. Kaya eto, ipapakita ko na sa inyo ang finished product. In 3, 2, 1! Tan-tananan! So, presenting my palengke! My own palengke dito sa Minecraft 10 na kung saan pwede ako bumili ng mga items. So, nandito yung librarian ko, ito yung Fletcher, ito yung weaponsmith, at dito sa likod yung shepherd. So, dadagdagan ko pa yan siya, te, ng bawat iba-ibang mga villager or
trabaho nila. Tapos, sa likod niyan, bala ko lagyan ng tigi-isang painting yan likod. Para may design kunwari dyan, pati doon. Ayan, yung iba wala pa. And then, lalagyan natin ng sign. Nakaready ang items natin. Bawal sila lumabas dyan. Dyan ang tindahan nila bawat isa. So, kung mag-exchange gift sila per character or per ano, ayan o, magkatabi lang. So, dito natin ilalagay si Mr. Smithing. Ayan, paganyan. Ay, baliktad. Okay, sana hindi siya baby, te. Ewan ko, minsan may baby na spawn eh. Okay, wait. Bukas muna natin to kasi ang hirap eh. Wag kang tatak. Oh my gosh. What happened? Ayun! Ay, ba't? Ay! Wait, ano yung job niya kanina? Ah, weaponsmith! Weaponsmith siya kanina. Okay, palitan natin yung job niya. Ayan na siya, toolsmith. Weaponsmith. Kailangan natin ng furnace. Ay, wait. Ito pala. Kailangan natin ng blast furnace. Gagawa muna ako ng blast furnace at saka additional paintings para magamit natin doon sa ating design. Huy! May nakaabot na zombie. Uy! Ate! Kinakain yung mga tao ko! Paano nagka-zombie dito? Uy, ang kapal mo. Saan ka galing, B? Bawal dito, B, ah. Hala, may nag-spawn sa likod. Okay, wait. Wait. Hindi ko natanim. Hoy, ang kapal. Asa na yun? Ay, pag ako namatay dito, kasama yung mga villager ko, sinasabi ko sa'yo, be. Katapusan mo na. Hala, guys, sorry. Ay, I'm sorry, guys. May nasaktan ba sa inyo, guys? Siguro, lagyan na lang din natin ng fence dito. Para ano, in case. Hindi sila maaabot. Ganyan. Kaya para na kasing kulungan, te. Kaya ayoko sana lagyan ng fence na pa ganyan eh. Pero mas safe yan. Yung likod na lang, oo, lagyan natin para mas safe sila in case may ganong sakuna ulit. Pero hindi ko nahahayaan ulit mangyari yun sa inyo. Trust the process. Okay, kailangan natin siya i-spawn. Ay, bukas na lang ng umaga natin i-spawn kasi pag in-spawn natin ngayon, ang mangyayari niyan, tatakbo yan dun sa kama. Syempre matutulog yan. Dito muna nagtatapos ang first part ng ating Living Alone in Survival ng 1 Block Skyblock Challenge in 100 days. So, ito yung first 1 to 50 days, te. Ayan yung naging upgrade or update natin sa world natin. Meron tayong market na stall para sa ating mga villagers na kung saan dyan ako bibili ng mga items. Meron akong ginawang bahay na babaklasin ko din. Meron tayong naging tree farm, sugarcane farm. Nandun sa kabila yung area kung saan ako nagbablock ng mga diamonds, mga other ores. And then yung animal farm. And then meron tayong mob farm na hindi ko naman talaga ginagamit. Ayun sa taas. At meron tayo ditong nether portal na na-explore na natin yung loob at nabuksan na rin natin yung portal sa end. So, sa next episode natin or dun sa part 2, dun na natin tatapusin ang mula 50 to 100 days na kung saan haharapin na natin ang Ender Dragon at hopefully meron na tayong mga magagandang enchantments. So, see you again on our next Minecraft series! Bye, everyone!